Hey mga brod, may balita na nga tayo dito po kay Matthew Wright. Yes, alam natin na medyo natulog yung balita dito kay Matthew Wright dahil ang dami ng dumaang mga sports news natin mga kabrods. Pero ito nga, ang San Miguel Beermen, yes mga kabrods, gusto nilang buhayan at ibalik ito pong career ni Matthew Wright. Alam din naman natin na parang nagpahinga lang din naman ito pong si Matthew Wright para sa kanyang pamilya at ang huli ng pinaglaruan last year, yung Kawasaki Brave Thunders. Ngayon naman, mga kabrods, na nasa Pinas na ito pong si Matthew Wright at nakapaglaro na rin sa SEA Games, di ba? Isa siya sa mga nakapag-gold doon at isa siya sa mga dahilan kung bakit naka-gold ang Pinas, mga kabrods, dahil sa kanya. So malakas, ito pong si Matthew Wright mga kabrods at nandun pa rin based doon sa performance niya, doon sa last stint niya doon sa Gilas Pilipinas mga kabrods. Ito, sharp shooter pa rin, nandun pa rin yung gilas niya, pagiging composed niya mga brods, kalmado pa rin ng isang Matthew Wright. At dito nga, sa San Miguel Beermen, mga kabrods, ito, gusto na nilang offeran ito pong si Matthew. Dahil ayon nga rin sa reports natin, parang naaagawan nga daw ito pong SMB ng Barangay Nebra San Miguel dahil nililigawan nga daw nila ito pong si Matthew Wright din ang Ginebra Management. So mga kabrods, habang maaga pa, habang wala pang kuponan, habang wala pang official na signing of contract ito pong si Matthew Wright, dapat mag-step up na ang SMB. Bakit mga kabrods? Kailangan din nila yan Kailangan din nila ng isang sharp shooter and sniper sa SMB dahil yung mga ibang inconsistent guards nga dito ay mga kabrods, hindi na nagkakaroon ng shooting kapag umaalat na. Kaya kailangan din nila ng isang Matthew Wright na isang sharp shooter mga kabrods dahil ang SMB, alam din naman natin na ibang labanan na itong paparating na Commissioner's Cup 2026. Mas malalakas na yung mga imports natin, mas malalaki pa mga kabrods. Kaya kailangan natin ng mga mas maraming gunners sa SMB kung gusto nila makapag-champion ulit ngayong Commissioner's Cup 2026. Well, ito nga pong San Miguel Beermen alam din nila na ito pong import nila na si Marcus Lee, parang medyo tagilid nga daw sa ensayo, pero yun nga mga kabrods, kahit ganun, kailangan mo pa rin mapalakas ang locals mo, hindi lang puro import ang focus mo mga kabrods. Kaya ito pong si Matthew Wright, ito malapit na at o-offer na ito ng malaki. Pero ayon din sa reports and rumors din natin, ito pong mga natetenggang ito pong veterano katulad ni na Romeo, Slaughter and Matthew Wright. Etong si Romeo, ito sa MPBL na nga daw ito magkakaroon ng offer. Si Craig Slaughter, nagkakaroon na ng offer sa Titan Ultra Gel, or kung di man ako nagkakamali mga brods, pumirma na nga sa Titan. So ito pa, ito namang si Matthew Wright, ang isa sa mga natenga naman ngayon. Ito na rin yung isusunod naman ng SMB dahil alam nila na talagang worth it ito pong si Matthew Wright. Although yes, maraming teams ngayon ang interesado rin kay Matthew Wright after na itong makapaglaro sa SEA Games dahil nakita nila na okay pa pala itong si Matthew, na condition pa rin, nandun pa rin yung magiging player niya as a Kawasaki Brave Thunders ng Japan B-League mga kabrods. And well, mga kabrods, dun mas nagustuhan ng SMB ito. Ang kaso nga lang, problema ng SMB ngayon mga brods, loaded sa PhilAm ang lineup nila. So kailangan nila magbawas mga kabrods para maipasok nila sa lineup ito pong si Matthew Wright dahil alam natin na talagang mas deserve ni Matthew Wright yung spot niya dyan or slot na dyan sa lineup ng SMB kaysa sa mga ibang players na PhilAm dito na hindi naman din masyadong nakakagawa sa SMB. So mga kabrods, worth it ito pong si Matthew Wright kung tutuusin dahil alam din naman natin dito sa San Miguel Beermen kailangan nila ng susunod na next Marcio Lassiter. Although hindi naman din nagkakalayo rin kasing edad ni Marcio at Matthew Wright, pero kailangan nila ng pangalawang Marcio Lassiter na parang pangalawang gunner ng SMB at pangalawang sniper nila. Kaya sa tingin nyo mga brods, okay ba ito pong si Matthew Wright at dapat bang offer na ito ng SMB habang maaga pa? Komento mo lang po yung dito mga brods at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito pong Ginebra, gusto na nilang kunin. Ito pong si Justin Chua. Yes, ang 6'6 or 6'7" big man na natenga ngayon mga kabrods at wala pang kontrata. Ito maganda, free agent pa yan. Tapos, ito pa, former NBA player or pwedeng ipalit nga daw kay JB. Ito pong 6'8"
import na si Kenneth Farid. So, unahin muna natin, ito pong si Justin Chua, mga kabrods. Ito maganda kay Chua. Ito, unrestricted free agent or free agent pa rin siya hanggang ngayon. Wala pang kupunan nito eh. Huli na niyang pinaglarawan yung Blackwater Bossing, pero guess what? Nakapag-champion na pala ito sa PBA dati sa San Miguel Beermen, ng Philippine Cup 2015 at Governors Cup 2023. So, mga kabrods, pwede na. Ito pong si Justin Chua dahil pwede pa naman. Dahil ito nga, ayon din sa mga reports natin, ito pong si Justin Chua patuloy pa rin ang pag-i-ensayo nito at pagpapakondisyon ng kanyang pangangatawan at outside shooting, mga kabrods. Dahil syempre, baka sakali magkaroon nito ng offer, biglaan, ready ang kanyang pangangatawan. Kaya dito naman sa Barangay Nabra San Miguel, kailangan din nila ng isang Justin Chua. Ito kasi, alam din naman natin na hindi ganun ka-athletic si Justin Chua, pero maaasahan mo ang outside shooting nito. Dito kasi sa Barangay Nabra San Miguel, mas kilala ng Hinebra. Ang umi-score dito, mga gwardiya, mga kabrods, si Japet, pag umi-score yan sa ilalim or perimeter lang. Pero pag si Justin Chua ang magiging kakampi ng Hinebra, dito mas mahirapan at malilitong defender. Dahil kapag umangat ang isang big man, syempre mga kabrods, syempre alam nila na hindi yun bibira ng tres. Pero itong si Justin Chua, mas maganda kasi. Ito, alam na rin ng mga ibang PBA players na ang laruan ni Chua ay meron ding outside shooting. So kapag umangat yung mga big man natin na kabantayan ni Justin Chua, syempre malilibre yung ilalim at pwede nang bumira sina Japet Aguilar dyan sa paint. So magandang play yan, mga kabrods. Ito pong si Justin Chua. At magandang skill set at modern big man na rin kasi siya. At isa pa dito, mga kabrods, Kenneth Farid. Ito naman, mga kabrods, 6'8" na big man or 6'8" na import na former NBA player. Mas kilalang the Manimal nga daw ito. Dating Houston Rockets player ito dati nung 2019. Yan yung huling niyang NBA stint, mga kabrods. Pero ngayon, naglalaro sa Panathinaikos, mga kabrods, dun sa Greece or sa Athens, mga kabrods, sa Europa, sa Euroleague, mga kabrods. Ito pong si Kenneth Farid. Bakit, mga kabrods? 6'8" ito mga kabrods. Alam din naman natin, wala nang height import limit ng ating Commissioner's Cup. So medyo kawawa ang height neto ni Justin Brownlee. Undersized siya, although sabihin natin na napapa-champion ni Brownlee dati yung Commissioner's Cup. Pero dati yun, mga kabrods, ang height limit doon dati 6'9" lang. Ngayon kasi may mga 7-footer na tayo, mga kabrods. Ba mahirapan ng Hinebra niya, lalong-lalo na yung Japet Aguilar. Tapos kailangan nila ng mas malaki, mas matibay sa ilalim na import, mga kabrods. Kaya nga gusto nilang kontakin etong si Kenneth Farid. Ito 6'8" lang ito, mga brods, pero pag ito bumira na sa ilalim, talagang ilista mo na. At pag ito dumipensa sa ilalim, talagang mahihirapan ka dahil physical na player to, nag-NBA na. Hindi naman ito tatawaging the Manimal nang wala lang, dahil talagang parang halimaw at hayop sa galaw rin. Ito pong si Kenneth Farid, mga kabrods, napakatigas din sa ilalim at talagang dominante sa ilalim. May outside shooting pa, magandang hustle, magandang depensa, magandang skill set, footwork nito, mga brods. At hindi ka talaga mahirapan sa ilalim kapag ito yung magiging kakampi mo, si Kenneth Farid. Hindi naman ito mag-NBA kung dito malakas, di ba, mga kabrods? Kaya ito, bagay ito na ipalit kay Justin Brownlee, dahil si JB, pwede mong gawing Governors Cup yan as their import ng Hinebra next season. Pero ngayong Commissioner's Cup, why not naman mag-try ang Hinebra ng mas malaki, mas maskulado at mas eksperyensadong NBA or former NBA player na katulad ni Kenneth Farid. Kaya ikaw, sa tingin nyo, mga brods, ito bang magandang additional sa Hinebra ang isang big man na katulad ni Justin Chua at isang malaking import na si Kenneth Farid, ang former NBA player? Kaya komento mo lang po nyo dito, mga brods, at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood, mga brods. This is Phil Basketball Trade Option lang. I'm out.